Hello, welcome to Libra Philippines. So ako si Madam P at ito yung reading natin for Libra. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Mercury retrograde na magaganap ngayong November 9 hanggang November 29, 2025. So simulan na natin ang reading. Ano ang maaaring maging effect sa iyo ng Mercury retrograde? Si Mercury by November 9 ay nandito siya sa sign of Sagittarius. Ngayon, meron siyang conjunction or pagtatapat with the planet of Mars, which is yung planet for, being an aggressive planet. Dito lalabas yung pagiging agresibo mo, no? Um, Talaga naman pag Mercury retrograde is nandyan na yung misunderstanding, lalo na ito ay nangyayari sa iyong third house. So, kasama na dyan, hindi pagkakaunawaan, ah, pag misinterpret sa mga masasabing mo, mga mababanggit mo, ganun din sa mga babanggitin or sasabihin sa'yo. Tapos pati yung um, hindi pagkakaunawan pagdating sa plano, no? Pwedeng may mga delayed na mga plano, schedule, ayan. So be mindful of that. Ito yung time na hindi dapat nagmamadali pagdating sa pagsasign or pagpirma ng kahit ano dahil pwedeng magkaroon ng mga details na hindi mo mapansin doon sa mga pipirmahan mo, no? So, signing of contract is not favorable pag Mercury retrograde. And pwedeng magkaroon ng mga problems pagdating sa communication like yung problems with the internet, cellphone, printer, pati yung mga sasakyan, yung gamit pang travel, especially mga short distance travel like yung sa motor, sasakyan, kotse, mga ganyan. Pwede magkaroon ng problem around this time. And lights ng mga ilaw. But lalo na ito ay nangyayari itong Mercury retrograde mo sa third house. So, talagang affected ang communication around this time. High chance sa ang pag-aaway, pagkakagalit, hindi lalo na yung mga kung gamit mo ay social media or cellphone sa pakikipag-communicate. So, pwedeng ma-misinterpret mo yung mga sinasabi or sasabihin sa'yo. Ayan. So, be careful what you post online. Around this time, double check mong maigi kung yung ipopost mo ba, yung i-comment mo ba, tingin mo ba ito ay hindi makaka-affect or hindi wala kang um, ang tawag dito, parang maapektuhan doon sa mga sinasabi mo. So, ingatan mong maigi yan. And, kasi may pagtatapat siya sa planet of Mars eh. So, talagang nandun yung agresibong energy mo to post this whatsoever. On November 21, magkakaroon naman ng conjunction or pagtatapat itong si planet of Mercury sa planet of or the asteroid Lilith, Black Moon Lilith, in the sign of Scorpio. So, pwedeng lumabas naman yung pagiging rebellious mo around this time, no? Lalo na sa area ng iyong finances. So, pwedeng may mga bagay na kahit hindi pwede or pagbawalan ka, kahit sabihin ng ibang tao na wag mong gawin, wag mong ganyan, nandito yung pagiging matigas ng ulo mo, pwedeng lumabas around this time, days before November 21, days after November 21, pwedeng mararamdaman mo na yung effect na yan. But it could also give you growth kasi ito ay nagpo-form ng trine with the planet of Jupiter, planet of Saturn, sa sign ng Cancer and Pisces, which is very harmonious water sign ito.
very harmonious, lalo na pagdating ng November 22. Pero of course, yung effect nito days before, days after, pwedeng maramdaman mo na. So, yung katigasan ng ulo mo, pwedeng ito magbigay ng growth para sa'yo. Kasi pwedeng yung gagawin mo around this time is mas mag-workout naman para sa'yo. For example, pagbebenta ng something na kahit para sa iba, ay hindi, wag mong gawin yan, ganito, ganyan. But at the end of the day, pag na-push na yung, yung pagbebenta nito, yung pala, mas makakabuti para sa lahat, mas makakabuti para sa'yo. Of course, mas magbibigay daan ito para magkaroon ng like better opportunities for you, no? And maganda rin ito kasi ang area na tatamaan nito is the area of your life na may kinalaman sa iyong finances, no? So, pwedeng magkaroon ng mga bagay na mababalikan mo. Like for example, pagdating sa iyong home, pagdating sa iyong career, or material things na importante sa'yo. Tapos na-realize mo, I no longer need this. So, kailangan ko nang i-dispose or alisin ito. And then it would create another opportunity or magbibigay ng money for you. So, around this time is pwedeng maisakatuparan yun. And pagdi-dispose ng mga bagay na you no longer need is good around this time. Like for example, cellphone, mga sira na cellphone or what, pwedeng maisipan itapon ito mga bagay na ito. Pero sabi ko nga, once kasi na magtapon ka, yung energy ng, for example, sa isang tahanan, meron kang lugar doon na kung saan hindi mo naman na nagagamit yung mga gamit doon. Stock room kung tawagin. And then this is the time na maisipan mong, ay, dispose ko na to, itapon ko na to. Then soon after, marirealize mo, ay, wala nang silbi itong room na ito, bakit kaya hindi ko siya gawing kapaki-pakinabang by, dito ko na lang ilagay yung office ko, etc. Example lang naman yon. So parang eto, magbibigay daan itong pagdidispose mo ng mga bagay na ito para magkaroon ng income for you, no? Magkaroon ng money for you in the future. So yung pagdidispose or pagtatapon is magbe-benefit ka talaga dito. Ayan. Yung iba naman, pag, for example, damit, no? Itatapon mo si damit. And soon after, marirealize mo, medyo maluwag na yung cabinet ko, why not magbili naman ako ng something na makakatulong sa akin to grow. Like, for example, pagpapalit ng wardrobe. So, pag ginawa mo naman yon, pwedeng mas mapansin ka ng mga taong hindi ka naman napapansin noon. And then, itong mga taong ito magbibigay ng opportunity sa'yo in the future. So, anything na itatapon or tatanggalin mo ngayon sa buhay mo, ay magiging daan para magkaroon ng mas magandang, especially financially, for you. Okay? So, lalabas man yung pagiging rebellious mo around this time, pero itong pagiging rebellious na ito ay parang this is the time na sarili mo naman yung pakikinggan mo. Being a Libra kasi they are known for being, parang people pleaser, no? So, laging kung ano yung mas ikatutuwa ng iba, yun yung gagawin or susundin mo, no? Or ipapakita mo. Now, etong Mercury retrograde, this is the time na ang masusunod naman kasi sa'yo ngayon ay ang sarili mo. Yung sariling nasa isip mo, nasa puso mo at kagustuhan mo. And because Mercury retrograde is pagbabalik tanaw or pagbalik sa past, high chance din ng communication na mula sa past sa'yo, like previous job or boss, pwede magparamdam sa'yo.
or yung dati mong katrabaho, pwede rin. Dati mong um, pwede may kinalaman din sa past people wherein naging rebellious sa'yo, pwedeng bumalik sila sa'yo at makipag-usap sa'yo around this time. Okay? And also hidden message. Yan, pwedeng isend sa'yo. Like a person who is not allowed to talk to you will talk to you. Pwedeng ganon around this time. So, thank you for watching, guys. Good luck sa iyong Mercury retrograde journey. Thank you for watching and bye-bye.